Masaganang buhay, gusto po ba ninyong magtanim ng mga green leafy vegetables pero wala kayong enough space sa Metro Manila kayong makatira? Ngayon pong araw na ito ay share ko po sa inyo yung pagtatanim sa mga bote ng mineral water, bote ng soft drinks sa paso, no? Dito pong ibabahagi ko pong ito. Kahit sa Metro Manila po kayo nakatira, pwede nyo pong gawin ito, ano? Sementadong kalsada, pwede po kayong magtanim ng ganitong pamamaraan. Pakita ko po rin sa inyo yung aking mga tanim. So, ito po yung mga tanim natin, ano? Anytime na gusto nyo pong kumain ng green leafy vegetables, ito pong ganitong setup, ano? Pwede po kayong magtanim nito ng pechay, butchoy, mustasa, labanos, no? Tipo pang hindi masyadong lumalaking halaman, no? Pwede niyo pong magtanim ng ito, kangkong. Papakita ko po sa inyo yung ating isa sa bahagi ng ating garden, ano? Para makakuha po kayo ng idea na pwede niyo pong gayain. So yun po yung isa sa bahagi ng ating garden, ano? Ito, bote. Tignan niyo po, diba? Bote ng mineral water, ating pinagtamnan. May paso po yan, yan, paso. Ito naman ay paso, no? Kutan po natin. Yan. So, ang gaganda po ng ating mga tanim na yan, no? Yan. Ito sa kabilang side, ito po sa kabilang side, oh. Naka-layer po sila, no? Kahit sementado po yung lugar po ninyo, pwede nyo pong gawin ito. So, yan. Ating mga tanim sa mga bote, no? Meron ako dito, kabisado niyo po ba yung ulasimang bato? Yan. Yan, no? Yan naman po yung ating mga tanim na kangkong, ano? All year round, pwede ka pong umarbes habang tinatalbusan, lalo pong yumayabong. Ang lupa po na aking pinagtataniman nito, no? 60% buwagag na lupa, 20% ay vermicast, another 20% ay coco peat. So yun po yung kanyang mixture. Tapos habang lumalaki po yung halaman, nagdadagdag na lang po ako ng vermicast bilang pataba po ng ating mga tanim, no? Kita nyo po, ang gaganda na ng ating mga tanim na ito, no? Ito po yung mga butchoy, mustasa, meron tayong repolyo, no? At meron tayong pechay. So sana po nakapag-share naman ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw na ito. Ito po pala, self-watering po pala yan. Ito po yung kadugtong niya, no? Ito po yung kadugtong na bote niya. Ito po yung tubig. Tubig, kapag nilagay niyo po ng ganyan, kita niyo po yung ugat niya. So po yung ugat niya, kusa pong bababa yung ugat. Yan, magkadugtong po yan. So kahit tumalis ka po ng ilang araw, pagbalik mo, buhay pa po yung mga alam kasi self-watering po yung pamamaraan. Inati ko po sa gitna yung bote ng mineral water. So sana nakapag-share naman ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw na ito. Kaugnay po ng pagtatanim sa mga patapon na bagay, no? Bote ng soft drinks, bote ng mineral water, paso, no? Tsaka yung sa timba, sa sako, pwede rin po kayong magtanim tulad po ng aking ginagawang pagtatanim. Palagi ko pong sinasabi, food security starts at home. So kung may natutunan po kayo, i-share nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak itong ating video tutorial na ito. Nang sa ganun, marami po tayong maabot at matulungan nating mga kababayan, no? Mag-follow din po kayo sa aking mga social media platform, sa aking Facebook page, ang Magsasaka Reporter, ang aking profile, Facebook profile, Merlison, ang aking YouTube channel, Magsasaka Reporter. At siyempre, kapag araw ng linggo, manood po kayo ng aking TV show, Masaganang Buhay. Napapanood po alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa 1PH, Signal TV, Channel 1 ng TV5. Napapanood po sa RPTV, YouTube at Facebook. Kapag araw ng punong Martes, umaga po kayo ng kopya ng Filipino Star. Ngayon, meron po akong column dyan. Sinusulat ko po sa aking column ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sekreto sa pagsasaka. Happy farming po, bye-bye. God bless.